Kumusta? Ako si Lynn Plattmeyer, ang inyong host sa InnovNation. Salamat sa pagsama. Narito ang ating pangunahing balita. Pumapasok na ang AI sa mga mahahalagang larangan tulad ng healthcare at depensa. Ngunit habang tumataas sa mga panganib, ang Gene AI ay gumagawa ng mga pananggalang upang mapanatiling ligtas ito. Binisita ng ating Natasha Kirjic ang makabagong kumpanyang ito. Ang pagbagsak ng Eiffel Tower at sinkhole na lumulon sa Great Pyramid of Giza. Matagal na tayong umaasa sa Google Earth para makita ang totoong mundo. Maaring matapos na ang panahong yon. Narito ang aming kwento. Dinisenyo ang napakalaking Centaur robot na ito para makapasok sa mga lugar ng sakuna na masyadong mapanganib para sa tao at tumulong sa mga unang rumespond. Ngunit dahil sa built-in na kill switch at chainsaw attachment, hindi ito maaring balewalain. Dalawang universidad sa Israel ang napabilang sa top 30 ng mundo sa paglikha ng AI talent, pananaliksik at mga startup. Ngayon, habang umiinit ang pandaigdigang karera sa AI, humarap ang Israel sa mas malaking hamon na gawing susunod na henerasyon ng mga makabagong kumpanya ang talentong iyon. Kasama ko ngayon si Judah Tao, Managing Partner ng Hats Ventures at may atda ng 12 moonshots for Israel. Salamat sa pagsama, Judah. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sige, magsimula tayo dahil sinabi mo na hindi kasali ang gobyerno sa paglikha ng AI tech landscape dito sa Israel. Kung hindi kasali o hindi malaking bahagi ang gobyerno, sinong gumawa nito? Mahalaga ang papel ng gobyerno. Ngunit, madalas ay nabibigay lang sila ng daan sa mga bagay kaysa silang direktang gumagawa. Walang ahensya ng gobyerno na lumikha ng Wiz. Walang ahensya ng gobyerno na lumikha ng Waze o Checkpoint. Kadalasan, ang makikita natin sa Israel ay may network effect ng mga mananaliksik, innovator, tagapagtatag, mga universidad, at napakaraming mga korporasyong kabilang sa S&P 500. Lahat ay halos 1 milya lang mula sa opisina ko sa Tel Aviv. At ang katotohanan na meron tayong ganitong kasiksik na ecosystem ay nagbigay daan sa pag-isbong ng mga startup sa cybersecurity. At ngayon, kamakailan lang, pati na rin sa AI. At saan pumapasok ang militar? Ang militar ay mahalaga sa dalawang aspeto. Una, binibigyan ito ang mga kabataan sa napakaagang edad ng pagkakataong malinang ang mga kasanayang hindi mo makukuha sa universidad. Kaya sa isa sa mga yugto ng paglilingkod ko bilang reservist simula noong Oktubre 7, naalala ko ang grupo ng mga mananaliksik na gumawa ng bagong paraan para matibay at maaasang makakalakbay ang packet ng data sa ilalim ng lupa. Grupo ito ng batang mananaliksik na gumawa sa ilalim ng matinding time pressure, kakulangan ng mga kagamitan, at nang kinailangan nilang mag-imbento ng bago para gumana ito. Aling universidad ang papayag doon? Ang pangalawang na ibibigay ng militar ay nakikita ng libu-libong tao. Sa murang edad pa lang, ang ilan sa pinakamakabagong teknolohiya ng real-time habang aktual na ginagamit. Pagkatapos, pinayagan sila umalis at gawin ang tingin nilang pinakamabuti para sa sangkatauhan. Lahat ng ito ay totoong karanasan sa buhay. Narinig lang natin na may 2 universidad sa Israel na kabilang sa 30 pinakamahusay na universidad sa AI sa mundo. Sa tingin mo ba, magiging hindi na kailangan ang mga universidad sa hinaharap? May kapatid akong lalaki na kakatapos sa universidad. At itong weekend, pinag-usapan namin ang halaga ng universidad. Para sa akin, nakadepende ito sa kilos ng mga universidad. Halimbawa nito ang Israel, na marami ko na naisulat. Sa tingin ko, kaya pang lampasan ng mga universidad ang nagagawa nila ngayon. Kahanga-hanga na 2 sa kanila ay nasa top 30, lalo na para sa maliit na bansa. Pero kapag iniisip natin kung gaano karaming inobasyon mula sa universidad ang talagang nakarating at naabot ang mga negosyo, sa nakaraang 20 hanggang 30 taon, napakakaunti ng mga inobasyon mula sa Israel na nakapagpagaling ng sakit. At sa kasalukuyang, meron sa 10 universidad ng Israel, mas marami pa sana tayong magagawa. Kaya habang nagbubukas at umaangkop ang mga universidad sa bagong panahon, mas maganda kung payagang lumabas ang IP mula sa mga pader nito at makarating sa mas malawak na komunidad. Sa tingin ko, gugustuhin ng mga estudyante sa hinahalap na magsimula sa kanilang mga universidad. Kaya kombinasyon nito ng maraming salik na siyang ginagawang startup nation ang bansang ito at dahilan kung bakit ito pambihira. Judah Tao, Managing Partner ng Hertz Ventures at may akda ng 12 moonshots for Israel, maraming salamat sa oras mo. Salamat!
Sino ngayon ang nagbabantay sa AI na nagdedesisyon para sa iyong kalusugan, pera at kaligtasan? Sa ngayon, halos wala pang nagbabantay. Isang kumpanya sa Tel Aviv ang nagsasabing sila ang gumawa ng mga guardrail. Wala pa ron ang pinakamalalaking organisasyon sa mundo. Dadalhin tayo ni Natasha Kirchuk sa loob. Maari nakausap mo ang AI ngayong linggo nang hindi mo alam, tulad ng pagtawag sa health insurer, bangko, o pagkuha ng resulta ng pagsusuri. Isipin mong nangyayari ito sa lahat ng ospital, bangko, at organisasyong depensa sa mundo. Hindi pa parating ang AI. Nandito na. Kaya ang tanong, kapag nagkamali ito, sino ang mananagot? Nasa opisina ako ng Gene AI sa Tel Aviv at iniisip nilang meron silang sagot. Iba ang paggamit ng ChatGPT para magsulat ng email, pero ginagamit ng mga organisasyon ang AI para sa mga desisyong medikal, pinansyal at operasyonal kung saan may tunay na kahihinatnan ang mga pagkakamali. Iyan ang problemang tinutugunan ng Gene Gen AI. Maraming organisasyon ang nangangailangan ng kakaiba. Nabibibay ang Gen ng pundasyon para sa mission-critical na AI. Ang mission-critical na AI ay kapag ang paggawa ng tamang desisyon o pagkakamali ay maaring magdulot ng masamang epekto. Hindi gumagawa ng AI ang Gen. Gumagawa ito ng mga pananggalang sa paligid ng AI, sinisiguro ang pagiging tama, responsibale at ligtas nito sa mahahalagang desisyon. Isang taon mula ngayon, magkakaroon tayo ng libu-libong posibleng AI solutions at agents na tumatakbo. 10,000, 20,000, baka umabot pa ng 50,000 empleyado ang gagamit ng AI araw-araw. Meron silang mga hiwa-hiwalay na AI system na tumatakbo at walang kontrol. Magkano ang gastos? Sino ang responsable kung may mangyaring mali? Kung wala kang enterprise-grade na AI foundation para sa malawakang paggamit, bumibigay ang maliliit na tool. Nangyayari na ito sa mga organisasyong inaakala ng marami na kontrolado ang sitwasyon. Mga empleyado na gumagamit ng mga AI tool, minsan 12-12 ng iba't ibang klase na walang kahit anong pagsubaybay. Sensitibong datos, record ng pasyente, at impormasyong pinansyal ay inilalagay sa mga sistema na hindi pinahintulutan o alam ng mga nasa itaas. Karamihan sa mga tao ay walang ideya kung gaano sila ka-exposed sa personal at professional na aspeto. Naiintindihan ng mga kumpanya ang mga panganib, pero mas mabilis ang pag-adapt ng teknolohiya kaysa sa kakayahan nilang kontrolin ito. Hindi lang mga tech company ang sangkot dito, pati healthcare provider, bangko, at organisasyong pinagkakatiwalaan mo ng sensitibong impormasyon. Ano ba talagang itsura nito? Tingnan natin ang Maccabi Healthcare Insurance ng Israel. May 2.6 na milyong miyembro ito at humahawak ito ng libu-libong kahilingan ng pasyente araw-araw. Dati, manumanong nire-review ang marami sa mga kaso ngayon bago dumating ang Gene AI. Otomatiko naming pinoproseso ang maraming medical na record, dokumento, pag-apruba at transkripsyon ng mga tawag sa telepono. Gumagawa talaga kami ng pinaikling kaso o medical na buod. Sinusuri namin ang tama at nagbibigay ng pinakamahusay na rekomendasyon. Ipinapakita ang resulta sa doktor gamit ang isang napaka-user-friendly na app. Isipin mong mapapaikli ang karaniwang oras ng pagproseso mula 30 minuto hanggang 3 minuto. Pinapabilis ng AI ang proseso, pero tao pa rin ang may huling desisyon, gaya sa healthcare, finance, at defense. Nakikipagtrabaho ka sa defense at intelligence clients, kasama ang iba na di pwedeng pangalanan. Ano ang ginagawa ng Gen doon? Isipin mong may nagaganap na emergency. Libo-libong sensors ang nagpapadala ng kanilang datos. Mga video feed, ulat mula sa mga tao, tawag sa telepono, mapa, mga dokumento, mga larawan. Pinaggarugtong-dugtong ni Gen ang impormasyon at sinusuri ang napakaraming datos. Natutukoy nito ang mga pattern bago pa mapansin ng tao. Sa depensa, hindi lang katumpakan ang hamon, seguridad din ito. Ang bawat AI query na lumalabas sa isang organisasyon ay datos na umaalis. Sa militar at intelihensya, malaking panganib ito. Kaya ang pinakasensitibong sistema ng Gen ay tumatakbo lang sa loob ng network ng kliyente. Walang internet, panlabas na server, o anumang lumalabas ng gusali. Ilan na ang empleyado ng Gen na yon? Sa Israel, may 130 tao kami. At sa buong mundo, may 20 pa kami sa Singapore, sa London, at sa New York. May isa pang team sa kabila na humahawak sa depensa na galing sa Israeli Mossad, mula sa IDF. Sa wala pang 2 taon, si Gene ay nakalikom ng $25 milyong
Pumirma ng mga kontrata na nagkakahalaga ng 10-10 milyon at pinalawak ito lampas Israel. Ginagamit na ng mga pangunahing organisasyon ang teknolohiya nila at inilalabas na ito sa buong mundo. Naniniwala kami na ang mission-critical AI ay magiging isang sariling kategorya, katulad ng cybersecurity. Isipin mo, ang AI na tumatakbo ng ilang araw ng mag-isa. Dapat meron silang mga guardrail at dapat meron silang ganitong infrastruktura para maging ligtas, sigurado, at mapagkakatiwalaan ito. Masaya akong makita ang direksyon ng kumpanyang ito. Ngayon, halos 90% ng nakatatanda sa US ang gustong tumanda sa sariling bahay. Ang susunod na kumpanyang ito ay tumutulong para maging posible yon gamit ang artificial intelligence upang suportahan ang mga individual sa kanilang pamumuhay ng nakapag-iisa habang nakatutulong sa pang-ibsa ng lumalalang kakulangan ng mga tagapag-alaga. Maaring isipin mong nangangahulugan ito ng mga camera na nagmamanman sa bawat galaw at nagdudulot ng malalaking alalahanin sa privacy. Pero natuklasan ng Sensei AI na pwedeng gawin ito gamit ang tunog. Kasama ko ngayon sina Adi Marinovsky, Direktor ng Produkto, at Dekel Ebelis, Direktor ng Data Science sa Sensei AI. Salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin. Magsisimula tayo sa ating elevator pitch na yon. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon, Adi, bilang Direktor ng Produkto. Kaya kapag handa ka na, 60 segundo. Tungkol saan ang Sensei AI? Ang layunin ng Sensei ay tulungan ang mga nakatatanda na tumanda na may dignidad sa sarili nilang tahanan hanggat maaari. Ang problema ay, ang home care ngayon ay lubos na reaktibo. Nag-aalala ang mga pamilya, hirap na hirap ang mga tagapag-alaga, at nangangapa ang mga ahensya. Walang tunay na nakakaunawa o nakakaalam kung ano nangyayari sa pagitan ng mga pagbisita at kahit pa sa mismong mga pagbisita. Gamit ang audio-based AI, natutukoy ni Sensei ang mga tunog at salita kaugnay sa pag-aalaga at kalusugan na maaaring magpahiwatig ng bagay na dapat bigyang pansin. Kapag may pagbabago, gaya ng panganib na matumba, maagang paghina ng pag-iisip o palatandaan ng UTI, agad namin itong ipinapaalam bago pa maging crisis at nang walang kailangang gawin ang nakatatanda. Walang kailangang isuot o pindutin. Walang kailangang galawin. Hindi lang doon nagtatapos si Sensei. Sinusuri namin ang mga ahensya bilang buo dahil mas mabibigyan ng tamang pang-angalaga ang mga nakatatanda kung tutulungan ang nagpapatakbo nito na mag-focus sa mahalaga. Ibig sabihin nito ay pabibigay ng care intelligence sa care team at pagbawas ng sagabal sa operational at growth workflows ng ahensya. Decol, tanong ko, paano mo ito ginagawa? Kasi ang buntong hininga ng isang nakatatanda ay iba ang ibig sabihin kumpara sa iba pang nakatatanda. Ibig sabihin ba nito ay sinusubaybayan mo ang datos kada nakatatanda o kumukuha ka ng impormasyon mula sa isang malaking database? Oo, sa totoo lang, pareho. Para sa bawat nakatatanda, inaalam namin ang kanilang personal na baseline. Kung ano ang tunog ng isang normal na araw para sa particular na taong yon, ang kanilang mga gawain at ang kanilang mga ritmo. Ginagamit namin ang natutunan mula sa maraming nakatatanda at marahil sa pinakamalaking audio recording database ng mga nakatatanda sa mundo. Kaya alam namin kung anong ibig sabihin ng ilang particular na tunog at pattern. Nadidetect ng AI ng mahigit 100 uri ng mga pangyayaring naririnig na may kaugnayan sa pangangalaga. Ang iba ay batay sa pisikal na tunog tulad ng ubo o tunog na ginagawa kapag nadapa. Ang iba naman ay impormasyon tungkol sa pangangalaga mula sa pag-uusap, gaya ng pakikisalamuha ng tagapag-alaga, paghingi ng tulong, o tahasang pagbanggit ng pananakit o sintomas. Iyon ang talaan ng paglalakbay ng nakatatanda sa kanyang pagtanda. Pinuproseso namin ito batay sa kanilang baseline at sa lahat ng natutunan mula sa libu-libong iba pa. Ang kombinasyong ito ang nagbabago ng simpleng tunog-tungo sa tunay na kaalaman. Kaya ano nga ba ang nangyayari kapag may tunog na nagsenyas na may mali? Ano ang nangyayari pagkatapos nun? Oo, dahil ang mali ay maraming ibig sabihin. Kung emergency, tulad ng pagbagsak o sigaw ng tulong, agad naming alertuhin ang ahensya para makarespond kaagad. Pero maaari ring mas banayad ang sinyales na may mali. Kapag hindi na angkop ang care plans na nakatatanda, o may mga unang senyales ng paghina ng kalusugan, ipinapaalam namin ito sa ahensya para masuri ng profesional. Mahalaga na nauhuli namin pareho ang krisis at bigla ang pagbabago dahil dito mo talaga mapipigilan ang susunod na krisis. Adi, huling tanong. Gaano kalaki ang kakulangan ng tagapag-alaga ngayon? Solusyon ba ang Sensei AI dito?
Sige, oo, napakalaki ng problema. Ayan sa pinakabago naming pananaliksik. Mas maraming bakanting trabaho sa home care kaysa ibang propesyon sa US. Sa anumang oras, mahigit 60% ng ahensya ay kulang sa tagapag-alaga para matugunan ang pangangailangan. Kaya sensi na ba ang sagot? Iba na lang ang pagkakasabi ko. Walang paraan na basta-basta lang tayong makaka-hire para malutas ang kakulangan na ito. Ang ginagawa ng Sensi ay sinisiguro na bawat oras ng pag-aalaga ay nagagamit ng husto at napapalawig pa ang makabuluhang pag-aalaga kahit wala na roon ang mga tagapag-alaga. Hindi namin pinapalitan ang tagapag-alaga. Hindi mapapalitan ang human touch, di ba? Dahil kay Sensi, mas matagal manatili sa bahay ang matatanda. Naaga pa ng krisis kaysa hintayin mangyari bago aksyonan. At mas nagiging makabuluhan ang oras ng tagapag-alaga. Dahil isipin natin ang isang sitwasyon. Malaki ang pagkakaiba kapag ang tagapag-alaga ay kumapasok na walang alam tungkol sa bagong kliyente. Wala siyang alam kung bakit si Peggy halimbawa ay masama ang mood na yon. At isang tagapag-alagang dumating na alam ng hindi naging maganda ang gabi ni Peggy, halos di siya nakatulog. At ang pinakamagandang gawin ay imungkahi muna kay Peggy na magsiesta sa hapon bago ang kahit ano pa. Mukhang Sa totoo lang. kamangha-mangha iyon, sistema. Nakikita kong masiglang tumatango si Deco. Kaya malaki rin ang tiwala mo sa sistemang ito, gaya ko. Adi Marinovsky at Deco Abeles, salamat sa pagsama ngayon. Maraming salamat. Paano kung alam na agad ng mga ambulansya ang pupuntahan bago pa man pumasok ang tawag para sa emerhensya? Ang United Hatsala ay maglalabas ng 20 bagong makabagong ambulansya kasabay ng isang AI-powered na sistema na kayang hulaan kung saan malamang na mangyari ang susunod na aksidente. Mas mabilis silang nakararating at mas handa sila pagdating. Tingnan natin ito. Kaya't silipin natin saglit ang loob ng ambulansya, tingnan natin kung ano ang kakaiba sa mga ambulansyang ito. Ang pinakamalaking volunteer emergency response organization sa Israel, United Hatzalah, nagdagdag ng 20 modernong ambulansya sa fleet, kumpletong gamit at handang magligtas buhay. Mataas ang kisame dito at ang mga pinaka-advanced na kagamitan ay nasa mga kabinet sa paligid. Mga monitor, teknolohiya, mga gamot, supply, tangke ng oksiheno, mga neck brace. Dito sa Israel, kailangan palagi tayong handa sa posibleng teroristang atake o missile attack. Kaya meron kaming protective gear at bulletproof helmet at bulletproof vest para maprotektahan ang aming volunteer habang nagliligtas ng buhay sa field. Sa 70% katumpakan, ang bagong AI-powered sistema ay parang kristal na bola, tumutulong sa mga responder mahulaan kung saan malamang mangyari ang susunod na emergency. Lahat sila ay konektado sa isang command center na meron kami sa Jerusalem. Nagpapatakbo kami ng AI algorithm para mahulaan kung saan ang susunod na tawag, kaya hindi lang kami naghihintay at may malapit na volunteer na agad tumutugon. Ipuposisyon ang isa sa mga ambulansyang ito sa hotspot na alam naming may magaganap na insidente sa loob ng 10 minuto. Hindi na nila kailangang magmaneho ng 10 block o dumaan sa 10 pulang traffic light. Naghihintay sila roon at ang tawag ay nagmumula sa loob lang ng 90 segundo hanggang 3 minutong biyahe mula sa kinaroroonan nila. Hindi lang ito nakakasalba ng buhay, kundi naghahanda rin sa mga volunteer pagdating nila. Isinasaalang-alang ng sistema ang lahat mula sa pabago-bagong kondisyon ng panahon hanggang sa real-time na trapiko habang sinusuri rin ang mga trends sa demograpiko. Sa mas batang komunidad, inaasahan itong mas madami ang trauma-related na emergency. Sa mas matatandang komunidad, mas kayang mahulaan ang mga tawag tungkol sa stroke, atake sa puso at iba pang medical na emergency. Ngayon, sa app, makikita na nila kung saan magaganap ang susunod na tawag sa loob ng 10, 20 o 30 minuto. Sa ganitong paraan, pwede na nilang maipwesto ang sarili nila ng mas maaga sa lugar ng susunod na tawag. Kaya ganun talaga, nakakaligtas ng buhay. Parang mahika. Teknolohiyang nagliligtas buhay. Sige, palitan natin ang usapan kasi online lang ito ng 48 oras. Narito ang bagong release ng Google Earth na nabibigay daan sa mga user na gumawa ng pekeng larawan sa ibabaw ng satellite imagery. Siyempre, nagkagulo ang internet dahil sa Nano Banana 2 na AI image generator. Hindi ko ito gawa-gawa. Gumagawa ng mga larawan gaya ng gumuho ng Eiffel Tower, sinkhole na lumulon sa Great Pyramid of Giza, at mas delikadong imahe tulad ng mga tangke ng Russia sa kabisera ng Ukraine. Kasama ko sa studio si correspondent Joe Brown para pag-usapan ito. Kumusta Joe? Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kamusta, Lynn?
Ano bang iniisip ng Google? Alam naman natin. Alam natin na mangyayari ito, bro, 'di ba? Alam natin na may mga tao talagang aabuso dito at babaguhin ng todo ang realidad. Oo, 100%. Hindi pa rin ito naiintindihan ng mga tech company. Kapag may ginagawa kang bago, isipin mo kung paano ito pwedeng gamitin ng pinakamasamang tao sa mundo sa masamang paraan. Ganito rin ang ginagawa nila sa mga batas at mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence at kakayahan nito. Dapat tandaan ito ng mga organisasyong ito. Kaya kapag may feature sa Google Earth na nagbibigay daan sa'yo na literal na baguhin ang mundo, kailangan mong isipin, sige, pwede ba itong gamitin sa masama? Sa mga halimbawa mo, may nakita akong online na nagpapalipad ng eroplano papuntang mga ture sa New York. Ganito ang ginagawa ng ilan online. Isa pang issue dito ay ang katotohanan na ang mga AI detection system, kabilang ngayon sa Google, pati na rin sa OpenAI at Anthropic, hindi nila natukoy na gawa ito ng AI na patunay kung gaano kagaling ang paggawa ng larawan ng nano banana. Pero ang totoo, kailangan ng Google na ipadaan ito sa napakahigpit na pagsusuri bago nila ito ilabas. Ito ang ibig sabihin ng sinasabi ng mga tao na pabaya ang mga AI company sa kanilang ginagawa. Gusto nilang mauna sa bagong bagay at magsalita tungkol dito. Tingnan mo, meron kaming kamanghamanghang Google Earth. Magdadagdag kami ng artificial intelligence para mapaganda pa ito, na sana ay pinag-isipan muna nila. Kaya sa loob ng ilang oras, klaro na ang mangyayari, kaya pinatigil muna nila ito. Hindi pa tuluyang inalis dahil kailangan pa ng dagdag na pagsusuri. Pinapakita nitong practical ito, pero masyado pang maaga. Hindi, lalo na Paglabas kapag sa sinabi mundo. mong AI na hindi man lang nila napansin na peke yon dahil parang mga dinosaur sa gitna ng parang kagubatan na naglalakad-lakad. May nakita akong sinkhole sa Iceland kung saan-saan. Paano yung Bebe Nana Nana Banana 3? Kailangan ko talagang sabihin ng tama. Nano banana. Ooh. Banana. Well, hindi naman sa nano banana ang problema. Ito ang Google AI Image Generator. Marami pang ganitong bagay tulad ng Grok na syempre nagkaroon din ng mga issue, OpenAI, lahat ng pangunahing ito ay may kakayahang lumikha ng mga larawan at patuloy pang uunlad. Magkakaroon din ng ikatlong nano banana. Kung maisasama man ito sa Google Earth ay isa pang usapin. At ito ay isang bagay na kailangan nilang pagdesisyunan kapag nailunsad na nila ito ng maayos sa hinaharap. Sige, tingnan natin ang resulta. Babalik ka rin dito para pag-usapan ito. Joe Brown, korespondente ng I24 News, salamat sa oras mo. Tabi ka muna, Terminator, dahil may bagong sheriff sa bayan. Isang 6 na talampakang taas na rescue robot na may chainsaw. Siyempre, ang nagiging tampok sa mga balita, hindi lang dahil sa itsura nito, pero pati kung ano ang kaya nitong gawin kapag magulo na ang lahat. Tinawag na 3 halves, ang Sense Centaur robot ay ginawa para puntahan ang mga lugar na di kayang pasukin ng mga taga-tugon sa emerhensya, daya ng mga wildfire, mga sono ng sakuna at mga industrial na lugar na may nakalalasong chemical. Naglabas din ang gumawa ng detalyadong tagubilin kung paano patigilin o kahit sirain ang robot sa emerhensya gamit ang built-in kill switch. Ayon sa kumpanya, ang Sense Centaur ay mas delikado kaysa sa itsura nito, habang mainit ang debat online kung dapat matakot o humanga sa bagong robot na parang halimaw. Kalimutan na ang pag-swipe. Naniniwala ang Hinge founder na AI ang kinabukasan ng pakikipag-date. Si Justin McLeod ay nakalikom ng $18 milyong para sa kanyang bagong kumpanya, Overtone, na nangangakong mabibigay ng maingat na piniling mga pagpapakilala, imbes na walang katapusang mga profile, likes, at matches. Ginagamit ng platform ang AI para makilala ang mga users sa pamamagitan ng kanilang sariling boses, tapos ipapaliwanag nito kung bakit naniniwala itong bagay ang dalawang tao sa isa't isa. Isa itong kakaibang paraan, parang matchmaker habang dumarami ang napapagod sa dating app. Halos 8 sa 10 user ang nagsasabing sawa na sila sa swipe first na karanasan. At maaring hindi mo pa ito narinig, pero may totoong Big Mac Index na inilalatala ng The Economist. Ngayon, pumangalawa ng Israel sa buong mundo bilang may pinakamahal na Big Mac, kasunod ng Switzerland. At malaking pag-angat ito mula sa huling ranggo noong Enero kung saan ikawalo lang ang Israel. 2 dahilan ang nadulot ng pag-angat ng Israel sa ikalawang pwesto. Ang pagtaas ng presyo ng Big Mac at ang paglakas ng shekel kontra US dollar.
Ang burger ay nagkakahalaga na ng 23 shekel o $7 at 40 sentimo na isang napakalaking 15% pantaas ng presyo mula noong Enero. Ngayon, ang Big Mac Index ay nilikha 40 taon na ang nakalipas bilang nakakatawang paraan para ipaliwanag ang kasaganaan ng bansa. Pinili ang Big Mac bilang kinatawan dahil ibinebenta ito sa maraming bansa at halos magkapareho saan man. At umaasa sa maraming lokal na produkto tulad ng karne, tinapay at gulay. Habang isinasaalang-alang din ang gastusin gaya ng sahod ng empleyado, renta, kuryente, transportasyon, pag-aanunsyo at buwis. Kaya wala ng Big Mac para sa atin. Mabuti ito para sa ating bulsa at mabuti rin para sa ating dieta. At hanggang dito na lang tayo sa araw na ito. Ako ang inyong host, si Liv Blockmeyer. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng Innovation. Sa ngayon, maraming salamat sa panonood at magkaroon kayo ng magandang araw saan man kayo naroroon mula dito sa Tel Aviv.